Naglabas ng kautusan kagabi ang House Committee on Good Government and Public Accountability na ilipat sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Ayon kay House of Representatives Sergeant-at-Arms Retired Police Major General Napoleon Taas, unang binasa kay Lopez ang utos sa loob ng Custodial Center ng Kamara pasado alas 11 ng gabi pero tumanggi umano itong sumama. Muli nilang sinubukan pasado alas 12 ng madaling araw pero hindi rin nagtagumpay. Dahil ayaw kong sumama, so sumubuko tayo ulit ng baka this time around sumama na. Pero during this second attempt nga po, ando na po yung si VP Sara. At nagsasabi na siya na yung official na lawyer. So naging futile din mo yung attempt dyan sa pangalawang pagbasa. Pasado alas 3 ng madaling araw ay sinugod si Lopez sa Veterans Memorial Hospital dahil sa umano'y panic attack at sa huli ay inilipat sa St. Luke's Medical Center. Pero ayon kay Taas, kapag nakalabas na ng ospital si Lopez ay tuloy pa rin ang paglilipat nito ng detention. Sinabi ko po kanina dun sa aking statement, yung order po ng committee stands and we will implement yung transfer. Paliwanag ng komiteng nag-utos ng paglilipat, seguridad ang pangunahing dahilan, lalo na nasa loob din ng Batasan Complex ang Vice Presidente. Dagdag pa ni Congressman Joel Chua, nagkaroon sila ng special session kagabi bago ilabas ang kautusan. Alam naman po natin na pag nandiyan po yung Vice President, yung mga security po natin ay mababawasan. Ito po ay tututok sa ating Vice President at mawawalan po ng security yung mga ilang outpost po dito. Kaya yung po yung napagdesisyonan. Samantala, itinanggi naman ni Taas na may kinuha silang cellphone kay Attorney Lopez at karamihan anya ng pumasok sa detention facility ay mga babae nilang tauhan, taliwas sa sinabi ni VP Duterte. The best explanation for that will be the video that we will be providing you. It should show kung meron bang kinuhang cellphone yung ating mga security. Sa ngayon, pinag-aaralan pa nila ang posibleng aksyong legal laban sa Vice Presidente. Sasagutin din nila ang anumang reklamo na maaring isampa laban sa kanila ni VP Sara. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.